Sir Jason, paano mo nagawang mabago ang takbo ng buhay mo? Okay. I believe, number one, is malinaw sa akin yung goal ko na gusto ko nang makaalis sa kahirapan. So, I believe, pwedeng nagbabago yung mga vehicle na ginagawa ko. And pwedeng nag-fail ako dun sa mga tinatry ko. Pero dahil malinaw sa akin yung goal, hindi ako tumitigil. Patuloy na maghanap kung paano ko siya gagawin. From traditional business, nag-network ako, nag-e-commerce ako, nagbenta ako ng ibang brand, nagbenta ako ng sarili kong brand, nag-general merchandise ako, nagbenta ulit ako ng sarili kong brand. I believe yun yung napaka-importante. Is number one is you should have a vision. Number two is dapat magkaroon ka ng resilience. Kasi nakita mo na yung vision mo, huwag kang titigil kapag nagkaroon ka ng roadblock dun sa ginagawa mo. And number three is pag naaabot mo yung vision mo, is dapat nag-upgrade ka ng vision mo. Kasi I believe yun yung tingin kong malaking na itulong sa akin, na continuously nag-upgrade ako ng kung anong mga gusto kong gawin. From before, ang iniisip ko lang is sarili ko. Yes. Next is naging pamilya ko. Kasi nagkaroon ako ng pamilya. And then, ngayon, it's not just me, my family. Now, I have employees. Now, I'm giving back to the world. And I believe doon tayo nagkakatugma on doing things not just for myself, but also for a purpose. Yes. Kasi pag nakuha mo na yung vision mo, parang hindi ka dapat mag-stop dun sa vision na yun eh. Kailangan mag-continue ka pa kailangan i-update yung vision board. That's right. Kasi pag hindi mo in-update, maka-complacent ka. And pag na-complacent ka, parang mawawala na yung purpose mo. Bakit ka pa nagtatrabaho at nagsisipag? I totally agree. And that's the reason I believe kung bakit may mga tao, ganun, madami naman akong pera, pero hindi ako masaya. Correct. Kasi naabot mo na, tapos ine-enjoy mo na lang. Because I always believe that humans are goal-driven individuals. We're always looking for a goal. Kasi nga, whether makuha mo man o hindi yan, di ba? Gusto natin may goal tayo. So, yan.